Sa mga nag-iisip na mahahanap nila lahat ng sagot sa podcast, ang katotohanan dyan ay mas dumadami pa ang mga katanungan pag makinig kayo sa akin. Ngayong gabi, may mga kwento at tanong ang guest natin na hindi ko rin talaga masasagot. Pero syempre, papakinggan natin pa rin at baka may iba sa inyo na nakikinig ang makapagbigay linaw sa mga makukwento ngayong gabi. May mga kwentong duwende, doppelganger, apoy na lumulutang, at ang puting bato ni Lolo. Enjoy. Okay, ngayong gabi ang ating guest ay nag-reach out sa email at meron siyang masasabi kong medyo kakaiba. I mean, naiiba sa mga kukwento ng ibang past guest natin kasi yun nga, may parang kwento sa kanyang mga kamag-anak na yun, ayokong pangunahan. Pero yun, good evening, Ray. Salamat sa pag-reach out para magkwento. Hello po, good evening po. Yeah, maraming salamat din po sa pag-guest sa akin at pagbasa ng email ko. Thank you po. Oo naman. Ayun, so kahit simulan mo, Ray, kung saan mo gusto simulan? Ano po kasi, pangalan nito. Kaya po ako napa-contact din po sa inyo kasi gusto ko lang din po talagang malaman yung mga nangyayari dito sa amin or sa akin. Pero long time ago naman na siya nangyari. And then yung mga recent, mga ano na lang, parang mga effects na lang sa akin. Pero totally pares po tayo. Wala akong nararamdaman, hindi ako nakakakita. Hindi ako madalas makakita, pero may mga nakita na ako. Okay. Pero hindi ko inakala na multo sila or ibang entity. Hindi ko talaga inisip na ibang entity sila. So, gusto ko lang din po mag-start nung high school ako nun. Okay. Kasi nung high school po kasi ako nun, lagi ako nakaupo sa gilid ng bintana. Siguro second year high school po ata ako nun. Tapos, yung school po namin, mapuno. Mapuno talaga siya. Tapos, yung mga puno doon, yung mga acacia tree, mga ganun po. Okay. Tapos, siyempre, minsan, madalas tulala ako sa labas kasi nga harap ako ng bintana nakaupo. Yes. May isang beses na ano po, na may nakita ako na lumilipad na apoy. May nakita pa akong ganun. Tapos, nung una, kasi bata pa po ako nun, high school. Mahilig kasi ako sa anime. So, ang mga naiisip ko lang, baka ano yun, fire elements, ganyan. Mga ano, fairy, ganyan, fire fairy, mga ganun po yung nasa isip ko. Tapos, ano siya, unti-unti lang po siyang umaano, lumalakad siya dun sa papunta sa puno. Parang lumilipad siya papunta Oo. sa puno. Oo. Tapos, nung tatawagin ko po yung classmate ko sa likod ko, pero matagal po siyang tinignan bago ko gustong tawagin yung classmate ko. Kasi tinitingnan ko talaga kung ano siya, ganyan. Kasi medyo kakaiba. Kasi apoy na, na lumulutang. Ganun po yung nakita ko. Tapos, nung kakalibitin ko na po yung classmate ko sa gilid ko, pagharap ko po dun sa bintana, wala na po yung Yes. wala na po yung Apoy. entity na yun, yung apoy, ganyan. Tapos nung ano na ako, nagkatrabaho na po ako, nakausap ko yung isa kong office mate na medyo nagtatakutan kami kasi mid-shift kami noon. Kami-kami Okay. lang yung dun sa office. Tapos naikwento ko yung nangyari nung high school. Tapos doon niya lang kinonfirm sa akin na San Telmo daw po yun. Na yung mga ganong ano po, mga entity is San Telmo. So doon po ako kinalabutan kasi sinabi na po niya sa akin na masama daw nakakita ng ganon. Tapos yun na lang yung tandaan ko na parang masama daw makakita ng San Telmo kasi may masamang mangyayari daw ganyan. So Pero wala namang masama nangyari, di ba? May masama man nangyari. hindi po, kasi hindi ko na rin masabi na masamang nangyari. Kasi nung bago ako graduate, ay hindi, tapos na pala yun. So wala naman po masamang nangyari Oo. pala. Oo. So, again, depende sa paniniwala ng tao yan eh. Pero sa akin, tingin ko,
sa mga mas, again, baka nung simula rin, ganyan rin ako mag-isip. Pero pag, again, sa dami ng nakakausap ko, parang lumalabas naman, may iba talagang tao, nakakakita sila. Pero not necessarily omen siya of something na may masama. Ayun nga, omen siya na may mangyayaring masama. Di ba? Pero may questions lang ako, Rick. Okay lang ba sisingit ko Ay, question ko? sure po, sure po. Sige. Question ko, ano yung kulay nung nakita mong parang San Telmo? Pula. Pula. Mm. Pulang apoy siya. Pero parang yung apoy na, kumbaga, pula, tas nagiging orange, tas nagiging, may parts na dilaw, may parts na orange, o talagang, Ganun po. Yung parang lumiliyab-liyab, oo, ganun. oo, oo. Parang ganun po. Pero sobrang, medyo malayo kasi siya. So, nakikita ko lang siya na papunta doon sa puno. Ganun. Pero Oo. sobrang Yes. bagal po yun. Parang mga 5 minutes din ako nakatitig sa Oo. kanya. Sobrang bagal niya. Tapos nung paglingon ko ganun, wala na. Tapos question, so parang dun siya sa medyo sa mataas na portion ng puno. Sa mataas na, yes po, sa mataas na portion siya. Oo. Kasi, ano po eh, second floor, hindi ko nabanggit na sa second floor po yung classroom namin. Kaya Yes. tanaw ko talaga yung malayo. Ganun po. Kaya ako natanong yun kasi, so hindi ko pa natatanong kung saan siya, pero kaya ako natanong yun, may kaibigan akong taga Marinduque. Sabi niya, nung Pula bata talaga. sila, Pulang apoy tuwing siya. dadaan sila sa mga, although ito niyog, so, although pagdadaan sila tuwing sa kalye, tapos maraming niyog, marami sila makikita ng San Telmo. Nung bata sila, parang kala nila normal lang. Tapos usually daw, nandun sa taas na portion ng puno. So yung sa inyo, saan kayo, Ray? Sa Bulacan po. Ah, Bulacan. Medyo urban kami. Kami po yung Bulacan na hindi gaano kilala dahil malayo po kami sa ano, sa mga malalaking city sa City, oo. Bulacan. Oo. Okay. Ang malapit na po kami Angat, ganun, sa Mm. DRT, ganun po. Madaming chichar. At Yes chichara. po. So ano pa yung mga ano? Ano pa yung mga na-experience mo doon? Yung nung high school po, meron din akong experience after nun. Ano naman po, may place kasi dito sa amin, tawag Balubaran. Mm. So, sa Balubaran na yun, meron siyang waiting shed. Eh ako po, after class, naglalakad lang ako pauwi. Kasi parang mga 20 minutes walk lang naman yung school ko pauwi ng bahay namin. So, Mm. minsan kasi pag, ano po, after class, ang dami nag-aantay ng jeep. Eh, konti lang po jeep dito sa amin. So, Yes. kadalasan naglalakad ako. Minsan may kasama po ako. Pero nung araw po na yun, wala akong kasama. Tapos, nung nadaan po ako dun sa Balubaran na yun, ano po, may nakita ako, babae, Okay. puti yung buhok, tas naka all black, matanda. Kinikilabutan ako. Naalala ko. Oo, oo. Eh, matanda po siya, tapos all black po yung suot niya. Tapos, yung unang lakad ko na makikita ko yung waiting shed, nakatingin na po siya sa akin. Tapos ako din po, napatingin din po ako sa kanya. Tapos habang naglalakad ako, hindi ko maalis yung tingin ko sa kanya. Pero Okay. tapos yung tingin niya sa akin, yung parang nanglilisik, nagalit na hindi ko alam. Mm. Pero ang weird po kasi, ano, hindi ko kita yung paa niya. Hindi ko alam kung mahaba yung bestida niya Yes, yes. o kung lumulutang siya dun sa waiting shed. Hindi ko na po na ano yun kasi nakatutok po talaga ako dun sa mata niya. So habang naglalakad ako, nakatingin ako sa kanya hanggang sa yung nalagpasan ko na siya, tsaka na ako umiwas ng tingin. Tapos po nun, nung ano na yon, nung araw na yon, hindi ko naman pinansin. Sabi ko baka tao lang, ganyan. Yes, oo. Na, baka may naligaw lang na hindi namin kilala, ganyan, na bagong tao doon. Tapos po, parang isang araw nagkwento yung kapatid ko dito sa ano, sa bahay na may nagpapakita daw sa Balubaran. Mhm. Eh ano po yun, hapon po yun. Mm. 5, mga 5 PM. Oo. Kaya hindi ko talaga maisip na multo or anything, ganyan, or ano man siya. Hindi ko po siya naisip na gano'n. Inisip ko lang na tao, ganyan, ganyan. Kaya hindi po ako natakot ng time na yon. Pero nung sinabi po sa akin ng kapatid ko na gano'n nga. Pero actually, hindi nga niya po sa akin sinabi. Narinig ko sinabi niya sa tatay ko.
Tapos nung sinabi ko yun, nung narinig ko yun, sabi ko, parang nakita ko kako. Nakita ko yung nagpapakita doon. Kasi nung dumaan nga ako after school, nakita ko yung yung babae na yun. Tapos isang instance lang naman yun nung nakita ko siya. Kaya ayun, hindi ko masabi din talaga na nakakakita ako, nakakaramdam ako. Pero Nakadalawa ka yun na nga nga, eh. Oh. hindi, kasi po, nung bata po kasi ako, madami na po talagang kwento dito sa amin. Na parang, may mga duwende, ganyan. Yung mga tita ko, may mga kwento about sa duwende dito sa bahay namin. Tapos meron din po sa likod bahay namin. Tapos, basta marami daw pong duwende dito. Tapos, pero hindi pa po ako buhay nun. Okay. As in, bata pa, wala pa ako. Hindi pa ako pinapanganak. Pero yun na yung mga kwento-kwento dito. Kasi po yung dito sa amin, mapuno. Tapos yung mga puno talaga, mga akasya, ganyan. Puno ng mangga, mga ganun po. So, may mga kwento dito, kwentong bayan po sa amin na parang pugad nga daw po ng duwende dito, madami pong Tapos, ewan ko, may napakinggan po akong na episode nyo na pinag-usapan din yung mga duwende, ganyan. Yung yung pula, yung puti, tsaka itim. Ang meron daw po dito sa amin, kwento na lang po sa akin to. Ang meron daw po sa amin is puti, tsaka pula. Lang daw po, mahilig lang daw po bato, pang ganun. Nang babato sila, ganyan. Ewan ko ba't napunta tayo sa duwende, Okay pero lang naman, oo. dito rin daw po sa loob ng bahay namin meron. Pero hindi ko na po inabutan yun. Meron pa nga po daw na mga sinapian Hmm, dito. okay. Sinapian ng duwende. Pero hindi ko po alam yung full details talaga. Diyan Kaya sa bahay hindi niyo ko, po? hindi po. Sa bahay Ah, ng tito ko. okay. Katulong nila. Ganon. Baka madami nga talaga. Ayun po. Oo, Pero yun po, yung mga ko, yung okay. experience ko nung high school. Pero meron pa din akong nun. Pwede po ba natin pag-usapan yung Sige, double, doppelganger. Sige, sige. doppelganger po. Kasi high school din po ako kasi nung nangyari to. Yung may pinsan po kasi ako na nagmamaneho ng jeep. Tas madalas po ako sa bahay nila kasi barkada ko po yung mga anak niya, yung mga pamangkin ko po. Kasi parang bunsong anak po ako, tapos yung tatay ko bunso din. So, yung Okay, mga oo. pamangkin ko, yun yung mga kalaro Ka-age ko. mo, Ganun. yes, oo. Oo. Apo yung ka-age ko. Tapos yung pinsan ko na po na yun, na nagmamaneho ng jeep. Nandun po ako sa bahay nila. Tapos, nakita ko po siya na pumunta sa table, tapos tinignan kung anong ulam. Tapos nandun po yung pamangkin ko, tsaka ako. Nag-computer siya, tapos ako nandun lang sa may hagdanan. Tapos nakita ko siya mismo, tinanong niya kami, sabi niya, anong ulam? Tapos inangat pa niya inangat pa niya yung takip ng ulaman. Tapos, after 15 minutes po, parating pa lang yung jeep niya. Tapos, doon po kami nagtaka parehas nung pamangkin ko, yung anak niya. Sabi ko, di ba, na nagtanong sa atin si Amang, Amang po kasi tawag namin. Ah, So, sabi, di ba nagtanong si Amang ng anong ulam? Tapos, kakarating lang nung jeep. Oo. Tapos doon na po kami Oo, nagtaka. oo. Sino Yes, yun? oo. Sino yung, sino yung unang nagtanong na nakita natin? Yung bahay po kasi na yun, yung bahay ng tito ko na yun. Kasi yung bahay po ng tito ko na yun, taga US po siya. Tapos pinatira lang yung mga pinsan ko doon. Tapos yung bahay po na yun, ang tawag po doon is White House. Mm. White House ang tawag namin. Tapos dalawa po yun, dalawang bahay. Isang bahay na puting-puti. Tapos yung isang bahay, naman po, bungalow lang na bungalow lang. Medyo luma na siya pero mamaya po may kukwento ako about Okay, dun sa sige. bahay na. Sige, sige. Sige lang. Pero yun dun po na tayo sa White House. Dun po kasi daw, before pa, meron na talagang mga nagpapakita. May mga po dun, may mga times na may kumakanta Mm. na wala namang pong tao. Tapos yung magtatakbuhan na lang kami ng mga magpipinsan pag may narinig kaming ganun.
So naririnig, na-experience nyo yun? Na-experience po namin yun. Magkakasama kami. Kaya parang pag kunwari po yung mga doppelganger, mga may biglang sisilip sa bintana, alam na po namin. Yes, oo. Medyo pero hindi ako po kasi hindi ko talaga nakita na sumisilip sa bintana. Sila lang po yung nagsasabi sa akin na may sumilip sa bintana, mga ganun. Pero ayun nga po, yung bahay na po na yun, ang dating may-ari daw po nun, doktor, tas binenta dun sa tito ko na nasa US. Tapos nung inaayos pa lang daw yung bahay na yun, lagi daw na may nakasilip na babae dun sa second floor. Okay. So, nung dati daw, may construction worker doon na laging tinatanong, sino po yung babaeng nakasilip doon sa bintana? Nung time po na yun, wala pa pong nakatira. Yung parang tino-turn over pa lang yung bahay sa amin. Yung bahay po doon sa tito ko. Oo, Ganun. oo. Kasi yung bahay po na yun, parang naging bahay na namin mga magpipinsan. Kasi, ano, Tambayan nyo, parang ganun. tambayan na namin, parang ganun. Yes, Kasi oo. malaki nga. Oo. Tapos, ayun po, may time din doon na doon ako nakaranas ng first and last. Hindi ko naman na naranasan. At sana hindi ko na maranasan. Para, nagka-sleep paralysis po ako doon sa bahay na yun. Okay. Yung feeling po na parang mabigat sa dibdib. Tapos, ano ka, aware ka sa paligid mo, pero hindi ka makapagsalita, hindi ka makagalaw, hindi ka ano po, ganun po yung nangyari sa akin. Sobrang weird talaga sa akin nun. Kasi wala naman akong hindi naman ako hindi naman ako natulog Busog, oo, ng oo. busog. Yes. Hindi, ano naman, normal naman yung ano ko. So, yun yung isa sa pinaka-weird na nangyari sa akin dun sa bahay na yun. Kasi, tinitry ko talaga na magsalita, na umano. Katabi ko yung pinsan ko, yung pamangkin ko, na nakita din namin parehas yung yung Oo. double ganger. Oo. So, siya yung katabi ko nung natutulog kami. Tapos, mga siguro, ang feeling ko nun parang ang tagal, kala ko mga 3 oras, ganun. Pero wala pa akong 15 minutes na natutulog nun. Tapos nung nararamdaman ko na kaya kong gumalaw, nung paggalaw ko, bigla akong sumigaw ng malakas. Okay. Nagising sila. Okay. Nagising yung katabi ko, yung pamangkin kong isa, nagising sila. Sabi niya, anong nangyayari sa'yo? Ba't ka sumigaw? Ganyan. Tapos yung isa kong pinsan, nagtatakbo na siya dun sa baba, tapos kumuha siya ng tubig. Tapos, ayun nga, dun ko po na ranasan yung sleep paralysis. Pero, kasi, nung last time po na nakinig ako ng episode nyo, yung parang, yung bagong release nyo lang po, yung Kay Drew. kay Drew, Oo. yung may nakadagan sa kanyang babae. Yes, yes, oo. Yung sa akin naman po, wala talaga akong nakikita. Yes, Hindi po oo. talaga ako makagalaw. Yes. So, Isisingit ko rin sa'yo. So, ang theory ko sa sleep paralysis, kasi I don't think na-mention ko kay Drew yun. Kasi sa kanya, literal, may nakita siya eh. Pero ang theory ko sa sleep paralysis kasi, para siyang technically, humihiwalay lang yung, let's say, soul mo or diwa mo or marami complexity sa astral body. Mayroon pang tinatawag na subtle body. Marami, hindi ko pa inaaral yan eh. Pero ang point lang, yun yung point na parang humihiwalay ka sa katawan mo. So ang reason na hindi ka makagalaw is hindi ka technically connected. Parang nakahiwalay ka, parang naka-detach, parang kumbaga naka-unlock ka ng konti sa state na yon. So I think minsan dun yung astral travel nangyayari. Pero ang point ko lang, so kung bakit ko naisip yan, explain ko sa'yo yung paano ko dumating sa conclusion yan. Again, conclusion ko lang yan. Hindi ko siguradong ganyan talaga. Pero ang feeling ko, sa mga nagkukwento ng sleep paralysis, para ganito yan. So, merong episode, The Skeptic and the Reiki Healer yata yung title nun. Kaibigan ko yun, na skeptic talaga siya. Nagpa-Reiki healer siya kasi may pinagdadaanan siya. Tapos pinilit siya ng kaibigan namin, isa pa. So, nagpa-Reiki healing siya. Sabi niya, Nick, so, pakinggan natin yung excerpt na yun na palagi kong nakukwento kung bakit tingin ko minsan ang sleep paralysis ay parang paghiwalay ng astral body sa physical body.
So, may part na, okay, sige, so you're leaving now, it's entering to your last chakra, and then from your feet, aakyat yung light, parang ganon. So, sige, tinry ko na lang patapusin kasi parang, kahit panic na ako. So, parang paakyat ng paakyat, right? Tapos parang sabi niya, okay, darating ka na sa peak, and then this area, puro light lang yan. Puro white light, white light. So, wala akong nakita. It's just white light, ganon. Tapos, may point na from very uneasy, naging, okay, medyo kumalma ako, kaya nangyari, parang ganon. So then, okay, sabi niya parang, okay, baba ka na, parang ganon, you are heading back. So ganon, so visualize, ganyan. Tapos parang pinabalik niya, all back to the first chakra or something. Tapos, hindi pa rin ako magalaw, di ba? So when tapos na, oras na pag-ring niya ng bell, bam! Parang binakagalaw ako kaagad. So grabe, sumut up ako sa kama, as in, di ba? Parang nag-aanti lang talaga magalaw. Pag ganun ko, so parang ako, wow! Gumalaw na ako, parang, ano nangyari? Ganun, gabi, one voice talaga, lalang pakilang pugpogi siya. Parang, ano nangyari? Parang ganun. Kasi nga, sobrang na akong relieved na nakagalaw na ako, parang ganun. So pagdating dun sa room, like, are you aware of what Reiki healing is? Ganun pa. Sabi ko, sobrang wala. Kasi di ba, I mean, sumama lang talaga ako. Tapos parang siya, okay, so let me explain. Are you aware of chakras? Parang gano'n. Ako, yun, okay. Medyo aware naman ako that we have chakras in certain parts of our body. Parang gano'n. Parang sabi pa niya na, okay, so ganito. Kasi parang he was explaining something about a higher being. So parang sabi niya, para lang for our understanding, since we're both Christians, we're both Catholics, we'll call him God. Parang gano'n. So anyway, he proceeded to explain until, okay, higa ka na. Parang gano'n. Again, di ko alam po na-expect. So, higa ako. And then, he started giving me visualization exercises. Bago mag-start yung session kasi may bell siya na hinit. Para, ito na yung start ng session. Pinaka-visualize niya sa akin yung light. So, parang sabi niya, okay, light is entering your... Okay, mas maganda yung pagkasabi. But this is, parang ito ay sobrang shortcut na lang of what I can vaguely remember since it's been, years. Light is entering through your first chakra. So, nag-enter yung light. Tapos, hindi ko napansin na una, na hindi pala ako makagalaw. Nung na-realize ko, parang, weird parang di ako makagalaw. So nung when I tried opening my eyes at ayaw niya, medyo nagpanic ako. Kasi kahit mag-blink, hindi ko kaya. Feeling ko bangungot level. So parang susubukan ko yung finger ko man lang mag-work or yung toes ko, ayaw. As in talagang ayaw gumalaw. Pero naririnig mo siya? Oo, naririnig ko siya. Narinig ko yung aso sa labas. Tapos naririnig ko yung friend ko nakikipagkwentuhan, natatawanan pa sa labas. So sobrang surreal. Basta I couldn't move. So nagka-panic na ako. And I think he felt it na nagka-panic na ako. Because sabi niya, wait, you are safe here, ganyan. Okay, so medyo kumalma ako. But alam mo yung it never really went away, yung konting panic. So parang may part na, wow, I can't wait for this to end. Parang ganon. So doon ko na-realize na possible na ganon ang nangyayari pag nag-sleep paralysis yung ibang tao. And possible na yung iba, habang nag-sleep paralysis sila at dumidetach nga sila, so nagiging na-access nila yung dimension na yun, yung realm na yun na may mga ibang entity minsan. So minsan may makikita sila, minsan kagaya sa'yo, wala. Pero technically, humiwalay ka nun. Parang gano'n. Yun yung theory ko, Rhea. So di ko alam, one time mo lang naman na-experience, so I think nothing for you to be scared about it, di ba? Sir Nick, medyo kinalibutan ako sa sinabi niyo na yan. Kasi actually, first time ko naman nangyari yun. Pero nung sinabi na baka part ng astral projection yung pag-sleep paralysis. Kasi may experience ako na nakikita ko yung sarili kong natutulog. Ayun. Also, nakita ko po yung sarili ko eto pala, clear ko po ulit. Sige. Nakita ko po yung sarili kong pinapanood yung sarili kong matulog. Wait, so parang 3 level. Nakita mo ang sarili mo na pinapanood yung sarili mong natutulog. Okay. Yes po. So parang 3 levels. Oo. Possible, I think possible rin yan kasi, pero ito deeper understanding na parang kailangan mo na i-research yung ibang parts dito. Feeling ko kasi, again, meron silang parang concept ng higher self. Kumbaga, again, kailangan mo research yun. Mas malalim na understanding about spirituality na yun. Pero, ang sinasabi doon, kumbaga, nag-games ka ba? Yes po, nag-games ako. Anong mga ginagame mo? Ano po ako, idle mga idle games. Mga gacha, ganun. Mga gacha na game, okay. Yes po.
Sige. So, ang best example kasi dyan parang ano eh. Hindi ko lang kung familiar ka sa game na Grand Theft Auto na parang, kumbaga, lalaruin mo yung buhay ng isang tao. Tapos free ka gumawa kung anong pwede mong, kung anong gusto niyang gawin. Parang ganun. So parang ganun yung concept ng higher self na, ang sabi nila, ako naman, ako wala akong proof dito, pero yun lang yung parang understanding ko sa kwento mo na nakikita mo yung sarili mong pinapanood mo yung nakahigang katawan mo. Tama ba? Yes po. Yung kama, nakahiga ako. Tapos may Yes. isa pang ako na Yes. nakatingin sa natutulog na ako. Yes, oo. So parang ganun yung concept ng higher self na merong player merong player na nasa tayo rin yun. Tayo rin yun. Pero itong pinasok natin ngayon is yung pinili natin gawin sa buhay na sa existence na to. So parang ganun yung concept ng higher self. So yun yung pagkaintindi ko doon na pinapanood ng higher self mo yung sarili mong nag-astral project. Yung kumbaga yung iteration mo, yung player mo ngayon, si Ray. Si player Ray, parang gano'n. Pero ikaw rin yun, meron ka ring big higher existence na parang kumbaga nilalaro mo yung buhay mo ngayon. Yes po, yes po. Parang gano'n. So, pero yun, so one time lang nangyari sa yun, yung Isang beses lang po nangyari sa akin yun. Tapos, ano tingnan nangyari? po, ano po eh, ano lang, hindi naman ako gumalaw sa pwesto ko. As in, parang buong tulog ko, yun lang yung ginawa ko. Pinapanood ko yung sarili kong panoodin akong matulog. Ganun talaga, sobrang weird. Sabi ko, nananaginip ba talaga ng ganun? Kasi naikwento ko na din po sa ibang mga ka-office mate ko dati or sa mga kaibigan ko na nangyari nga sa akin yung ganun. Sabi nila, baka panaginip lang yan, ganyan. Kasi sabi nila, pag astral projection, nakakaalis ka eh. Yes. Parang nakakapunta ka sa ibang lugar, ganyan. Sabi ko, nasa kwarto lang ako nun eh. As in, sa kwarto ko. Itong kwarto ko po ngayon. Yes. Oo. Dito. So, hindi naman ako umalis. Sabi ko gano'n. So, siguro, yung inisip ko po nun, panaginip lang. Panaginip. Pero yung pinagtagpi-tagpi ko nga, Oo. sabi niyo, nung nag-sleep paralysis ako, tapos, etong nga naranasan ko na yun. Baka nga, nag-astral Yes. project ako na hindi ko alam. Gano'n. Ang question ko, Inikibutan ko lang. okay lang yan. Ako rin, ginusubamps ako doon. Kasi first time ko marinig yan na nakita niya yung sarili niya, pinapanood sarili niya. Pero question ko sa'yo dyan, ano yung itsura nung nakatayo? Pareho lang yung damit? Pareho lang? Ako din po. Oo. Ako din. Damit, pareho lang, gano'n? Yes po, ako lang din. Nung una nga po, ang inisip ko nun, ang panaginip ko, pinapanood ko yung sarili ko matulog. Mm. Pero nung inanalyze ko, sabi ko, bakit nakikita ko yung sarili kong nakatayo? Yes, oo. Kaya sabi ko, hindi lang siya hindi lang siya yung parang normal na panaginip. Kasi ang weird kasi talaga na makita mo yung sarili mo na pinapanood yung sarili mo. Ganun po yung ano ko naramdaman ko nung ano na yun. Or na-experience ko nung ano na yun. Nung panahon na yun. Pero hindi na po nangyari yun. Hindi na naulit. Hindi na naulit. Hindi na siya. Oo. And yun nga, wala naman po akong balak ding i-practice kung meron man. Totoo naman. Hindi ko talaga, hindi ko rin po. I'm just, ganun. Curious lang din po talaga ako. Itatry ko, ito for my, sorry Ray, for my entertainment to. Pero itatry ko sa'yo parang illustrate ko ano yung, theory ko sa kung ano nangyari. Wait. May kumuha lang ako ng parang white sa word. Ayan. Okay. Ayan. Kita mo ba kung anong... Yes po. Okay. So imagine mo, di ba, ganito. So let's say ikaw to, nakahiga. Pasensya na, hindi ako magaling drawing sa ganyan. Okay. Sabihin mo ikaw ay nakahiga, di ba? Okay. Yes po. Tapos, nag-detach yung kumbaga astral self mo, kung ano man yung mas tamang term nun, hindi ko alam kung subtle body or whatever. Nag-detach siya, tapos, pinanood niya yung sarili niya. Ikaw yan, di ba? So, Yes, ito yung, yan, di ba? So, technically, paglipat mo dito sa 2, so ito yung 1, di ba? Paglipat mo sa 2, itong si 1, hindi naman gumagalaw, di ba? Yes po, tutulog lang siya. Tulog lang siya, di ba? So, ikaw Yes, to, pinapanood mo sarili mo. Tapos, nung, kumbaga, dumetouch ka dyan sa 2 mo, at sabihin natin, baka hindi naman higher self yan, baka may iba pang levels yan. Si 3,
Habang pinapanood mo yun. So, syempre, hindi gumagalaw si 2. Kasi nag-touch ka nga doon. So, theory ko lang yun. Kung bakit, kumbaga, Grabe, kinikilabutan. hindi gumalaw yung 2 mo di ba? Kasi nanonood, Eh, kasi humingiwalay kasi pinapanood mo lang nga yun nangyayari, parang gano'n. So, Ray, theory ko lang lahat to. Theory ko yes lang po, lahat yan. yes po, Pero yes po. parang ganun yun yung parang understanding ko lang. Hindi ko sinasabing tama ko Yung sabi ko lang, Yeah, okay lang. possible, Yes po. oo. I mean, Yes po. kung nagbe-make sense sa'yo, hindi ko alam kung mag-make sense. Pero, yun. So, wala na. Never ka na parang ganung experience sa Never, astral travel or never ano. na po. Oo. Hindi na po ako experience na ganun hanggang ngayon. Kasi parang, ano pa po nun parang college na ata ako nung nangyari yun. Okay. So, ngayon working na po ako. Okay. So, sobrang tagal na din. Parang, Tapos, parang Inception na no? Inception na panaginip. Ang weird na. Pero, sige, go lang. Sorry. weird po. College. So, yun po yung mga weird na nangyari sa akin. Tapos, yun nga po, balik po tayo dun sa katabing bahay nung puting bahay. Mm. White House. Yung tumira po kasi kami doon ng parang 3 taon din kasi Okay. parang medyo nagkaroon ng conflict dito sa old house namin. Okay. Itong tinitirahan po namin ngayon. So tumira po kami doon, pinatira po kami ng tito ko. Sa tito ko din po yung bahay na yon. Tapos po, may gabi po kasi mahilig manood ng TV yung tatay ko. Tapos, syempre kaming mga anak niya nanonood din ng TV. Mm. Yung TV po kasi nakaharap sa bintana. I Okay. mean, hindi nakaharap, nakatalikod sa bintana. Yes, oo. So, kita mo yung kung may Labas. dadaan, Oo, kung yung nanonood labas. ka, nakita mo yung sa labas. Oo. Kita mo yung labas. Ano po, merong, ano doon, may tao, maitim na maitim. So, ano siya, biglang dumaan Mm. doon sa likod ng TV, sa Mm. may bintana, dumaan. Di ba po dapat babalik, kung babalik. Pero same din po siya, nung dumaan ulit siya, sa right ulit. Ah, So, parang umiikot, oo, parang oo, ganun. kumbaga, Pero umulit, pero oo. sobrang bilis. Oo. Sobrang bilis na uikot. Kung hindi man siya 'yon, dalawa sila. 'Yun yung po yung naiisip namin nun. Tas yung kuya ko kasi tapang-tapangan nun, lumabas siya. Inikot niya yung bahay. Inikot niya yung buong bahay. Wala siyang nakita. Pero lahat kami, nakita namin, may dumaan. Oo. May ano, kaming ano, yung kuya ko, tatay ko, tas ako, nakita namin Oo. na may dumaan sa likod ng TV. Tapos, yun, after po nun, may mga, hindi na po kasi ako yung naka-experience Nanay ko na, tatay ko na, mga ganun po yung mga nagkakwento na lang sila. Hanggang sa, sige, balik na lang tayo dun sa dati nating bahay. Oo. Ganun. Kasi nga, ang dami nga pong Ganap. na hindi rin namin maintindihan. Or may mga bagay din talaga na hindi sa akin sinasabi yung tatay ko. Oo. Parang ganun. So, di siya nag-react nung nakita niya, parang dead ma lang. Hindi po siya nag-react. Pero Oo. alam niyang nakita, nag-react siya na may dumaan. Oo. Sabay-sabay niya nag-react. Ay, may dumaan. Tapos dumaan ulit, ganun. So, Tapos wala na. nung Oo. wala na. Tapos nung lumabas po yung kapatid ko, wala na. Yung ano po kasi nun, yung likod, yung pinakaharap ng bintana, bukid na. Okay. Oo. So, kami-kami lang talaga. Parang Yes. compound siya. Kami-kami lang yung dumadaan doon. Wala namang ibang tao na dadaan doon. Kaya, syempre, akala ng kapatid ko magnanakaw, ganyan. So, sinundan niya. Pero, parang alam ko po sa sarili ko na hindi tao yun. Parang Oo. ganun. Oo. Na hindi siya tao kasi sobrang sobrang bilis. Ganun. Mm. Madami po talagang nakakatakot doon sa dalawang bahay na yun. Oo. Kay White House tsaka kay yung katabi niyang Yung bahay. katabi po niyang bahay. Ang dami pong ano, may mga kwento pa po yung nanay ko doon na nakita siya ng tao doon sa rocking chair ng 3 AM, mga ganon. Ang Hindi, hindi, saya. hindi na lang po niya sa akin. Hindi na lang po niya, ewan ko kung nung sinabi niya po sa akin yun, sabi niya, wag na lang daw ako lalabas ng gabi, mga Oo. ganon. Oo. Tapos, yun po, nung lumipat na po kami dito, um, sige. Sige po, kwento ko na po yung Nakwento mo na. Okay. yung gusto ko po talagang malaman. Kaya po ako Okay. kumontak sa inyo. Kasi eto po, sobrang sobrang tagal na po netong nangyari. Bata pa po ako, mga 8 years old.
Mahilig po kasing maglaro sa likod namin kasi nga 'di ba po mapuno dun. So presko ganyan, dun po kami naglalaro. Isang araw po na nag-ano ako, na naglaro ako dun mag-isa. May napulot po ako. Ano po siya, triangle na kulay gold na may mata sa gitna. Ako po as a ano, mahilig sa anime. Ano po, Mm. ang inisip ko dun Yu-Gi-Oh! Oo. Na yung ano ni Yu-Gi-Oh! Oo, Na oo, oo. yung 'pag nagta-transform siya ganyan-ganyan. So, Yes. nilaro-laro ko, ginawa kong pendant ganyan. Na hindi ko nga po alam kung para saan yun o bakit may gano'n, ganyan. Actually napulot ko po siya na ano, may wallet tapos may mga papel dun sa loob. Pero hindi ko po bata pa po ako nun, hindi ko pa alam talaga Yes. kung Kung ano yun. ano yung mga nakasulat dun. Pero nung kinuha ko po yung pendant, iniwan ko na yung wallet. Ay, iniwan mo sa lapag yung wallet. Opo, Okay. sa lapag sa kung saan ko po napulot, iniwan ko na. Yung kinuha ko lang yung pendant. Tapos nung ano po, naglalaro ako nun sa bahay. Siguro mga 2 weeks ko din nasa akin yung pendant na yon. Kinuha nung tatay ko. Mm. Pero ang sabi lang niya sa akin nun, hindi to sa bata. Oo. Hindi pang bata to. Mm. Yun lang yung sinabi niya sa akin. Tapos kinuha niya yung pendant. Tapos after po nung kinuha niya yung pendant na yun, hindi ko na ulit nakita. Okay. Hindi 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 hindi, since nung namatay nga po yung tatay ko, hindi ko na siya nakita or Okay. wala na. As in, zero visibility na talaga siya. Yes, oo. So, ang ano ko po nun kasi, yung bahay po kasi namin dito, yung ancestral po namin na bahay dito, may pader po kami nun dati. Kasi ngayon po, pinalitadahan na. Mm. Ano naman po yun, yung isang buong pader po. Actually, itong pader ng kwarto ko. Yung likod ng pader ng kwarto ko. Doon po sa may kusina. Meron po doon parang malaki siyang bilog. Tapos may mga Latin doon sa gilid ng bilog na sulat. Tapos may triangle ulit. Mm. Tapos may mata sa Mm. gitna. Yes. So, ang sabi po nung tito ko, kasi ancestral house nga po to ng mga magkakapatid ng tatay ko. Sabi po nung tito ko, dasal daw po yun. Mm. Parang protection, ganun. Parang Yes. dasal, protection siya. Kasi nga po, meron daw silang, hindi nila sinabi kung saan nila nilagay, pero may kinulong daw sila dito sa compound namin na demonyo. Okay. So, Tito mo ano nagkwento nito? ang bali, ano po yan, kwento po ng tito ko dun sa anak nung pinsan ko, ay anak, sa asawa nung pinsan ko. Okay. Tapos kinuwento na lang din sa amin, ganun Oo. po. Tapos, na-confirm ko din naman po yun sa ibang kamag-anak namin. Kasi, yun nga po, parang nagiging running joke na yun sa amin. Yung mga ganun na mga demonyo, ganyan, Mm. mga ganun. Tapos, ayun po. So, Ba't ganun mga medyo, joke nyo? Ba't ganun? Ang joke sa bahay, may demonyo dito sa bahay. Ganun ba? Na joke lang, joke lang. Natatawa lang ko na yung mga joke nyo. Pero sige, sorry. yeah, okay lang po. Pero yun nga po, nagiging running joke na po sa amin. Kasi nga, ito po, yung lolo ko po kasi, meron po siyang anting-anting daw. Okay. Yun po yung puting bato. Okay. So, nung ano kasi, na parang nababalita sa amin na si lolo nga daw. Pero hindi pa po ako buhay nun. Si Okay. lolo na nga daw, parang sobrang labha ng sakit. Pero hindi namamanas, hindi siya hindi siya mukhang may sakit. Gano'n. Yes. In short, parang mukha pa rin siyang ano, mukha pa rin siyang normal, pero bedridden na siya. Na Oo. hindi na siya nakakakilos, ganyan. Pero hindi siya nagmukhang may sakit talaga daw, Mm. sabing gano'n. Tapos nung eto po, hindi ko alam kung maniniwala po kayo sa'kin, pero kuwento-kuwento na nga lang din po dito sa'min yun na parang nung namatay daw po yung lolo ko, ano, 4 daw po yung nasa kwarto Mm. nun, dito sa bahay namin na 'to. 4 daw sila, tapos sabay-sabay daw nilang nakita na may lumabas daw po na puting bato sa bunganga Mm. ng
lolo ko na lumipad, tas biglang nawala. Oo. So, hindi, yung, nung una po, hindi po alam kung kanino, kung saan napunta, kung doon ba sa apat o ganyan. Pero yun nga po, nung ano na, nung mamamatay na po kasi yung ano ko, yung tatay ko. Gusto ko na talagang malaman kung ano Oo. ba yung totoo, ano Yes. ba yung ano ba mga nangyayari kasi may mga naririnig nga po ako ng mga ganon. Hanggang sa nalaman ko po na na yung tatay ko nanggagamot po pala. So, nalaman mo na lang to, college ka na, ganun? High school? Nag-work na po ako. Nag-work ka na. Yes po. So, hindi mo alam na ginagawa niya yun on the side, parang ganun. Hindi ko po alam. Kasi Oo. wala namang pumupunta dito sa bahay namin tapos papagamot, ganun. Di ba Yes, ganun oo. po yung Oo. Yes, paraan? oo. Wala pong ganun. Walang, as in, wala talagang, parang ko ba sabihin, walang pasyente dito sa Yes, oo. bahay. Oo, Ganyan. oo. Kaya hindi ko po nalaman. Nalaman ko na lang po yun nung, kunento na lang po nung kapatid ko na yung kakapo namin o yung pinakalola namin, actually buhay pa siya hanggang ngayon. Ano po, nagkasakit. Okay. Nagkasakit siya ng malubha. Kasi para daw may nausukan daw siya sa likod bahay nila na element. Okay. Nung kinukwento sa akin to, parang hindi ako naniniwala nung una. Yes, oo. Tapos nung pinatawag daw si tatay ni Lola. Bali, nung pinatawag siya, si tatay kasi, nito ko na lang nalaman na dapat pala hindi pinapaalis yung mga elements dun sa lugar. Oo. Kasi Mm. mas nauna sila sa atin, 'di ba? Yes, Ganun. oo. Pero ang ginawa daw po ni tatay, inano niya, pinaalis niya. Okay. So, gumaling yung lola namin. Tapos, hanggang ngayon po masigla po yung lola namin. Talaga? Tapos, Okay, oo. opo, masigla pa siya. As in, ang tanda na nun, pero ano pa siya, yung masigla pa siya. Tapos, ayun nga po, after mga ilang months na nangyari yun, nagkasakit po si tatay. Mm. Doon po namin nalaman na may stage 4 cancer siya. As in, stage 4 agad. Stage 4 na siya, oo. No? Tapos, siyempre, kasi may bisyo din naman si tatay, ganyan. Mm. Kaya baka dahil sa bisyo niya, ganyan. Tapos nung nga daw, inano nila na binalikan daw siya nung engkanto. Mm. Binalikan daw siya. Pinipilit niyang pagalingin yung sarili niya. Okay. Kasi yung nga po doon sa email ko na nag nagsasamon po siya ng entity. Hindi ko po alam kung anong entity yon, pero Siya nagkukwento na sa inyo dito or may nagkukwento sa iyo? ang nagkwento po sa akin nito, yung nakasama niya dito sa bahay. Okay. Yung kasi po yung namatay yung namatay yung nanay ko. May naka-live-in po yung tatay ko. Okay, okay. Oo. Tapos parang yung naka-live-in po ni tatay, parang siya, manghihilot naman siya. Okay. Oo. Taga Bisaya. Basta siya, manghihilot siya. Tapos siya na yung nagkukwento sa akin kasi siya yung kasama ko sa ospital nung Oh, nagbabantay. yes. Ayun, doon niya kinukwento sa akin. Noong una hindi ako naniniwala kasi ano yun? Parang ano yung mga entity na yun na ganyan. Tapos sinabi niya sa akin na pag daw sobrang masakit na masakit yung nararamdaman ni tatay, tinatawag daw niya yun. So, doon ko lang din nalaman na sanay magsalita ng Latin si tatay. Oo. Doon mo lang nalaman, Na, oo. oo, Grabe, na oo. naglalatin daw siya. Mm. So, na parang nagsasalita siya ng Latin. Tapos, meron daw sobrang laking anino na lalabas. Mm. Hindi daw niya tinitignan eh. Yung nakasama ng tatay ko. Hindi daw niya tinitignan kasi natatakot daw siya. Mm. Yung dalawang anino na yun, pangalan nito? Yun daw po yung nagpapagamot kay Yes, tatay. oo, oo. So, Yung tumutulong, oo. in other terms, yun yung powers na makagamot, ganun. Yes.
doon din siya kumukuha. Tas do'n ko lang din po nalaman na yung kalahati nung puting bato na kay tatay. Mm. Tapos yung isang kalahati nandun sa pinsan ko sa US. Okay. So, ang weird po, 'di ba? Mm. Yung si ano po, yun po yung ano ko na parang naku-curious ako kung saan napunta, kung nung pagkawala ni tatay, kanino napunta? Napunta na ba sa kanya yung buo na, ganyan? May, Napa okay. Magpa-phone in tayo pagkatapos. Pero meron lang akong ipa-point out. So, nung sinabi mo yung triangle na may mata, parang sabi mo, Yu-Gi-Oh! Eh, diba? Itong parang yes po, ganito si yes po. Yu-Gi-Oh! Di ba? Okay. So, meron yun sa, kumbaga sa lihim na karunungan. Yung tawag nila dito yung Tres Pico. So, hindi ko alam if parang ganito yung nakita mo nung bata ka. Oo. Yan Oo. po, promise. Yes. Ay, Oo. ala. Oo. So, Tres Wala. Pico yung tawag nila dyan. So, may mga practitioner ng lihim na karunungan o iba pa namang, may iba pa sila, iba pa, I guess, na gumagamit ng ganito. Oo. Tres Pico yung tawag. So, maraming klase yan. Hindi ko na alam. Kasi ito lang alam kong basic na. Alam ko tawag dyan sa ganyan is Tres Pico. Wala, kinilimutan ako. Ay, sorry. Sorry naman. Ganyan kasi. Yes, oo. So, suggestion ko, pakinggan mo yung episode na Biringan Dreams. Sa dulo nun, yung LL portion, hindi ko alam kung maabot ka sa LL portion. Pero yung after the credits, okay, sige. So, yung LL portion ng Biringan Dreams, ang nagkwento sa akin doon, past guest rin, pero pinabasa niya na sa akin eh. Galing kay JJ. Isa sa mga sabi niya doon, na, again, hindi ko nila lahat ang healers sa ganito. Pero, based sa kwento niya sa lolo niya, yung mga healer daw talaga, ganun yung pamamaraan sa paggagamot. Meron silang kinakausap na entity na tumutulong sa kanila manggamot. And again, ayoko mag-assume. Pero sabi niya doon, kadalasan, may hinihingi yun pabalik. Parang ganon. So sabi niya, sa kanila, sa pamilya nila, yung tita daw niya, nung bata pa namatay. Parang ganon. So parang, minsan buhay yung hinihingi. So parang yung yung lolo niya, pumara na kasi parang namatay na yung ibang sa pamilya niya, ayaw niya na. So, ayoko i-presume sa nanay mo na ganun yung nangyari. Ayoko naman ganun isipin na ganun. Pero nung sinabi mo yung sa mama mo, ako parang, ay, baka yun kaya, hindi ko alam. Hindi natin masasabi at this point. Pero yun, so parang minsan may life in return for helping the healer heal. Parang ganun. So, hindi ko alam. Ano lang yun. Ako lang yun na nagko-connect nung ibang sinabi mo. Pero yun, ang sabi rin dun is, minsan, pag walang tatanggap again, hindi ko alam kung mutya ba yung puting bato or anting-anting, hindi ko alam eh. Pero kung walang tatanggap, Yes po. minsan, maglalaho na lang yun. Parang ganun. Kung walang magmamana nung practice ng panggagamot. So, hindi ko alam if, imagine mo, nagtatrabaho ka na nung nalaman mo nanggagamot yung tatay mo. So, baka marami siyang sekreto. Baka meron na siya apprentice na yun yung pinagmanahan niya nung bato. So, alam ko may iba ka mang part ng kwento mo na, again, hindi pa na-mention naman dito. Pero, so yun, tinatry ko lang give perspective doon siguro. Pero, ano yung tanong mo, baka maka-phone in tayo dito? Hindi ko alam kung makakasalita tayo isang kasama natin. Pero, ano yung mas tanong mo doon sa bagay na yun? Kung totoo ba kung nasaan yung bato, ganun ba? Yun nga po, kasi nga, sa nung recent na nangyari sa akin, Ayun, baka gusto mo kwento yan. Sige, ano po, para yun, ano. yung nasa email ko po, yung may mga kalmot ako recently. Okay. Ano po kasi, nagpunta po kami ng Dumaguete. Tapos po, ano po kami dun, parang 4 days kami sa Dumaguete. Yung pangalawang araw ko po sa Okay. Dumaguete, yung kaibigan ko po, na babae, napansin niya na may kalmot ako sa leeg. Mm-mm. Tapos yung kalmot po na yun, hindi po siya kalmot sa kamay kasi sobrang nipis. As in, kung kukuha ka po ng ng tinidor, tapos ikakalmot mo sa balat mo po, ganun po yung kalmot.
Hindi siya yung kalmot ng kamay. Kalmot to sa kamay Na mo. syempre pag kamay po malalayo yung Okay. Hindi po, sobrang nipis niya. As Yes. in, parang mga ano lang, basta manipis. Parang ano po siya, yung tinidor nga po. Parang kinalmot ka ng tinidor, ganyan. Tapos sabi nung kaibigan ko na yun. Kasi pupunta din po kaming Siquijor nun. So, sabi niya sa akin, baka daw may nabati ako or may may nasabi ako na merong hindi nagustuhan doon sa lugar. Kasi hindi, bago lang naman po kami doon. So, nung una, hindi ko naman po siya, hindi ko siya parang, okay, may kalmot ako. Hindi naman masakit, ganun. Hindi naman siya mahapde. Pero, yun nga po, naulit siya Yung kalmot. ng kalmot ulit. Pero hindi na sa leeg, nasa bandang tiyan. Doon po ako nagtaka kasi parehas sa parehas nung nasa leeg ko. Yung kung gaano kanipis, ganun. Tas doon ko kinausap yung kaibigan ko na nakapansin nun na na yung kasi daw yung pinsan niya may ganun din daw. Parang pag natulog sila dun sa isang certain na bahay, pag gising daw nila, may mga kalmot. Okay. Sabi ko, ano kaya yun? Ganyan, ganyan. So, tapos tinanong niya yung pinsan niya kung ano yun. Tapos sabi niya, baka daw may bantay ako. May nagbabantay daw sa akin. May, ayun nga, merong, or, ang naisip ko, kasi may napanood po kasi akong podcast na ano naman siya. Halloween special lang siya. Okay. Tapos meron silang Guinness na Spirit Quester. Okay. Napanood ko po yung podcast na yun. Doon na po ako nag-research hanggang napunta po ako sa YouTube channel niya. Oo. Ayan. Ang sabi niya po doon, minsan daw, yung mga kalmot o kaya mga ano, ano daw yun, parang pangalan nito po, parang kinukol yung attention mo. Mm-mm. So, yung mga entity daw po kasi, parang doon sa base po doon sa podcast na yun, nung sabi ng Yes. Spirit Oo. Quester, hindi daw po nila alam kung gaano sila kalakas. Okay. So baka yung tapik lang, kalmot na sa Mm-mm. akin. Ganun. So, yun po yung, parang yun yung isa na naisip ko na baka, yun nga, may ano sa akin, may nagko-call ng attention sa akin. Tapos, nung nag-email nga po ako sa inyo, nung in-email ko na po yung situation, sabi niyo po sa akin, kung bantay ko siya, hindi niya ako Mm-mm. kakalmutin. Kasi, kung bantay mo siya, poprotektahan ka niya. Okay. Sa akin naman, parang nung kinuwento mo yung sinabi ng quester, medyo nag-agree rin ako na, sorry, balimbing ako, pero pwede rin naman technically na bumalik na ganun nga, no? Na hindi nila alam yung strength nila. Pero sa akin, unang isip ko na parang guides, usually ang guides, maririnig kong kwento sa guides is merong angel numbers or may hihingiling ka parang, kung andyan ka, pakita mo naman sa akin tong sign na to. Ganon. Ganon usually yung mga naririnig ko. Or parang, kagaya ng isang episode na may nakikita siyang, nangyari na isang araw dito. Di ko alam kung anong, wala namang ibon dito, pero may feather. As in, may feather dito sa opisina ko saan ako nagre-record. Ako parang, paano nagka-feather dito? Walang feather duster, wala akong ibon dito, pero may feather, as in, nandito yung feather. So parang minsan ganun daw yung signs ng guides. So hindi ko alam, yung kalmot, ayan, doon ako napaisip na baka hindi. So, pero, again, ang reko ko, kung may kilala kang, kasing kilala kong nanggagamot dati sa may Bulacan, hindi na yata. Tatanong ako, kasi may kilala pa rin ako sa Bulacan, meron siyang kakilalang manghihilot. Baka yun, tanong ko. Kasi isang past guest, taga Bulacan rin eh. Tanong ko kung open ka. Kung open ka, parang bumisita ka, tanong mo. Pero kung sa akin kasi kung nangyari twice, tas wala na namang nangyari ulit, di ba? Dead mo na lang. Baka nagpapapansin lang talaga, di ba? Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam rin kung bakit nagpapapansin. Yun lang naman sa akin. Oo. Pero Ray, sorry. Baka gusto mong
itapusin pala muna yung, sorry, ako pala ng gulo sa'yo, yung kwento sa tatay mo na, yun nga, na kinonfront mo na siya, tinanong mo na siya talagang diretso. Ayun po, nung yung time na po yun na tinanong ko sa kanya kung totoo ba yung nagsasamon nga siya ng mga malalaking anino. Sinabi niya po sa akin na totoo, na meron po. Pero Mm. sobrang hina na kasi ni tatay nun. Parang ang sagot, ang mga ano na lang niya sa akin nun, oo, hindi. Yun na lang yung sagot niya sa akin. Hindi na siya yung nag-i-explain pa. So ako na lang yung Mm. parang ako na lang yung nag-ano, Yes, oo. Oo. yung nagsasalita. Oo. Tapos hanggang sa sinabi ko nung ano na yun, nung time na yun, sabi ko sa kanya, "Tay, pahinga ka na." Sabi kong gano'n, na na kaya ko naman na. Kasi ang laging sinasabi ng mga kapatid ko kung bakit parang lumalaban pa si tatay, Mm. kasi inaalala ko, Oo. parang gano'n. So, dun ko po naisip na, yun nga, baka sa'kin pinasa na unconscious ako, hindi ko alam, ganyan. So, medyo yun nga, medyo natatakot po ako na kung sa'kin man Oo. pinasa, Oo. ayoko Oo. naman, Oo. ayokong i-practice, gano'n. Kasi ako sa sarili ko, tatakot po talaga ako. So, yun yung mga gusto kong malaman kung sa'kin ba napasa, kung anong nangyari dun sa bato. Kasi po meron pa po palang instance na nasa ospital si tatay. Tas parang yun nga nakuwento ko po kanina Mm. na may yung kalahati ng bato Yes. na pinsan ko po sa US, Oo. kinontak din po namin yun. Tapos meron siyang pinanood na YouTube, para siyang station na ipi-play Yes, mo lang oo. siya tas sound lang siya na, Oo. Yes, oo. gano'n, mga gano'n lang yung sound niya. Tapos sabi pumikit ka lang, tapos isipin mo tatay mo, gano'n. Dun kasi nung ginawa ko po yun, nakikita ko yung tatay ko sa ospital. Hmm? Nung nakita yung tatay ko sa ospital, tumakbo ako pababa nasa apartment po kasi ako Mm. nun, nung nagwo-work na ako. Nakita ko yung tatay ko nasa ospital, tapos natakot na ako, hindi ko na tinuloy. Okay. So, sabi ko, tapos nung sabi na lang kasi natakot din yung kasama ko dun sa apartment, sabi niya sa akin, "Kung ano man yung gagawin mo, wag mo nang gagawin dito sa apartment kasi natatakot daw sila." So, so hindi ko na alam kung ano yung nangyari. Pero ang explanation daw po dun, parang binibigyan ko pa ng life force si tatay, parang Nung gano'n. parang nakinig ka doon sa Med meditation. Oo, sa meditation, parang gano'n. Siyempre natatakot din ako kasi hindi naman usual yung mga gano'ng Yes. pangyayari, tsaka wala naman akong experience tapos bigla na lang sabihin na gano'n. So, ayun Tingin po. ko research mo ang clairvoyance. Kasi parang observation ko lang to sa mga kwento mo, Rhea. Parang baka meron, I mean, it's up to you kung gusto mo siyang unin. Pero kasi parang kagaya nun, ang weird na first time mo lang makinig doon sa mga meditation na yun, tapos nakita mo na kagad yung situation ng tatay mo sa hospital, di ba? I mean, hindi mo naman ma-verify yun, di ba? Na, hindi ko alam kung tinawag mo kagad, uy, ito ba yung nangyayari kay tatay ngayon? Hindi naman ganun, di ba? Pero parang nakita mo in your mind kung ano situation niya doon, di ba? Naano ko, nung nakita ko siya, kumaripas na ako ng takbo. Oo. Hindi talaga natakot Oo. ako kasi yun nga po, kasi kita naman po sa mukha ko nung panahon na yun, nung kasama ko, natakot na Oo. takot ako. Kaya siya din, natakot din Oo. talaga siya. Kaya sabi niya, "Wag ko daw Yes. gawin," Oo. gano'n. Ta's yun po, hindi ko na siya, never ko na ulit Yes. pinractice Oo. yun. Nung namatay si tatay, wala namang kakaibang nangyari. 'Pag namatay yung tatay ko, yun lang po yung mga unusual na nangyari sa'kin ngayon, na parang meron akong mga kalmot, gano'n. Yun lang po. Yun talaga yung gusto kong malaman, bakit may nangangalmot sa'kin o bakit gano'n, yung gano'n po. Sa, Ano po yung okay, question? hindi kita masasagot dun sa kalmot. Yes Kasi po. hindi ko rin, I mean, wala naman akong ganung senses. Pero sa akin, parang, baka lang, mag-ingat ka lang. Siguro, again, twice pa lang naman nangyari. Tapos, hindi ko alam ano yung instances kung bakit siya nangyari. Hindi ko alam kung
Down ka ba noon? Depressed ka ba noon? Or malungkot ka noon? Di ko alam eh. So di ko alam kung ano yung reason kung bakit nakalmot ka. Pero i-research mo rin kasi yung hindi ko alam kung alam mo yung si Camp Master Earl, yung Philippine Campfire Stories na podcast na nakakasama ko pa minsan yun. Nasa ano siya, ang trabaho niya sa US is sleep clinic. Sabi niya, ang dalas daw talaga na makalmot ng tao yung sarili niya habang tulog. Sabi niya yun. Pero sa pagka-describe mo kasi, manipis tapos, ano yun, tatlong kalmot siya or tatlo, di ba? So, minsan naisip ko, posible kayang may parte sa kama na nakakalmot mo sarili mo o meron kang suot o meron sa So, hindi ko alam. Hindi ko masasabi rin. Ako at this point, hindi ko masasabi. Pero question, nung nangyari yung dalawang kalmot na yun, sa isang kama yun nangyari o sa magkaibang Iba, kama? yung isa po sa Sa Dumaguete. Dumaguete nga pala. Oo. Opo, sa Dumaguete. Tapos yung isa po, dito na po sa bahay, dito sa akin. Tapos yung kalmot na yun, sinabayan ng bulong. May bumulong po sa akin Ah, nun. Pero paanong gising ka nun nung nangyari? hindi, ano po eh, ginising ako Nino? Nung bumulong? nung bumulong sa akin. Kasi nung una talaga, nung wala lang sa akin, Mm. hindi Yes, ko talaga siya. Pero pag nagkaroon po ako, picturean ko ulit. Wag mo na asamin na magkaroon pa ulit. Eh. Pero sige, Ay, sorry. yes, yes. Sige, kwento mo ulit yung kukwento mo na yung bulong. Yung ano po na yun, katabi ko po kasi yung partner ko Yes. nun dito sa bahay. So akala ko po siya yung bumulong sa akin. Kasi ang lapit talaga sa Oo. tenga. Tapos parang ang bulong niya, kasi ano po, parang Oo. ganun, hinga Oo. na malakas sa Oo. tenga. Pero isang beses lang po talaga nangyari din yun. Never na ulit may bumulong sa akin. Pero recent lang po yun. Wait, yung bulong bago magkakalmot sa dyan yan. Sa Dumaguete walang bulong. Tama ba? Walang pong bulong. Oo. Oo. Dito na po sa bahay Oo. yung parang may bulong. So, yun po. Hindi ko alam kasi takot nga din po ako magkwento talaga kasi nga nandito din ako sa bahay namin kasi yun nga Di, po, dito nga rin daw po. Pero if ever po na for protection talaga yung mga seal na nakalagay dito sa bahay, sana protection tinanong mo lang. ba sa mga, ilang kapatid ng tatay mo na may alam doon na nagsabing may seal dyan at ano? Actually, isa na lang po yung buhay sa kanila. Pero alam po nila lahat. Okay. Ilan sila dati? 7. Ah, Ay, dalawa pa po pala. Isa po okay. nasa US, babae. Okay. So, Okay. yun. So, lima na yung... Mm. Pero yung isang tito, hindi ko po alam kung may alam siya. Kasi never naman po, alam niyo po, parang ano siya, yung running joke nga po sa pamilya na baka sa'yo napasa yung puting bato, ganyan. Mm. Ay, yung alam ng buong pamilya pero hindi pinag-uusapan kung ano talaga siya. Ganun siya. So, alam nila yung about sa puting bato, alam naming lahat yun. Pero hindi po na pag-uusapan na deep dive talaga kung ano yun, kung para saan to, kung para saan yung, ganun po. Meron pong video yung tito ko dati, na ine-explain niya yung seal doon sa bahay namin. May video na in-explain niya sa inyo. Opo, pero ano pa po yun eh, CD pa siya. So, feeling ko wala na siya ngayon. Ine-explain niya yun na ang pagkakatanda ko nga lang po talaga, it's Latin prayers for protection. Ba't dyan daw nila, sinabi ba nila, ba't dyan nila kinulong? Kinulong po. Sabi mo, dyan kinulong, di ba? Yes, wala po. Hindi ko na rin po Wait, alam sorry. kung- Yung doon sa puting bahay ba, sa White House ba yung merong sulat tsaka nakasil na... Dito po sa ancestral dyan? na. Okay. Opo. Ang dami pong bahay. Pero Dyan pala, oo. dito po sa bahay namin ngayon. So, pero ngayon po pinaplatadahan na namin. So Oo. hindi ko alam kung mawawala ba yun pag pinatatahan or nandun pa rin siya. Ano Pero, pa rin? Huwag nyo lang paggibain, di ba? apo, hindi naman siya giniba. Pero, so hindi in-explain kung bakit, parang kung naalala mo yung video, hindi nila in-explain bakit nila Meron. ginawa dyan? Meron. Wala pong clear explanation, pero ang pinaka-explanation lang po talaga is, ano,
dahil dun sa mga kinulong, kaya may protection yung bahay. Parang yun lang yung ano. Mm. So, yun po. Yun po yung ano ko, yung mga madami po akong katanungan na hindi ko naman ano ba, gusto kong malaman. Curious ako, ganun. Oo, oo. Pero natatakot din po kasi ako kasi ayokong pumunta dun sa mundo nila. Oo, And oo. yung nabasa ko nga po sabi ni Ninong dito na parang nasa dugo, nasa linya ko. Mukha naman. So, Mm. yun nga po eh. Mukhang nasa dugo ko nga po kasi nga po yung mga kaninang mga sinabi ko din. Parang napagtatagpi-tagpi ko. Yes, oo. Pero may choice ka naman. Baka pakinggan mo yung hanapin mo sa Facebook Live, in-interview ko si Spiritum yung pangalan niya. Actually sa Bulacan siya pero hindi na siya nagagamot ngayon. Pero ang point niya, may decision ka kung kahit na sabihin ng tao, nasa linya mo, natural sa'yo makabigkas at ganun. Decision mo pa rin yun, di ba? I mean, buhay mo pa rin yan eh. Kasi iba yung commitment. So, totoo lang, pag maririnig mo yung mga kwento ng mga nanggagamot, iba yung commitment nila sa, parang hindi normal ang buhay nila. Ganun. Feeling ko hindi ko nila lahat, pero feeling ko yung iba na devoted to that, alam mo yun, parang iba yung hindi normal ang buhay. Kasi maraming ka sacrifice na gagawin. Na ano ko lang din po, naisip ko lang din po na parang alam kong, paano ko ba sasabihin to? Alam kong may third eye ako, pero dinideny ko. Oh, obvious naman yun. Obvious naman yun, Ray. Sa kwento mo. Pero di ba, yun nga eh. Kung gusto mo din, kasi again, iba naman ang motivation natin sa buhay, di ba? So kung sa'yo parang iba yung kung ano yung trabaho mo ngayon, o may iba kang ambisyon, yun ang balak mo, kahit naman may third eye ka. Pwede siya makatulong, di ba? Sa ibang bagay, pero yun nga, hindi siya biro na yung mga panggagamot. Kaya, yun, sa feeling ko sa tatay mo talaga, iba yung ayun, na-mention dito ni Ninong yun na parang sabi niya sa kanina, hindi na nakayanan ng tatay niya yung buwelta ng mga nakalaban niyang elemento. Parang gano'n. Baka gano'n ang nangyari, di ba? Ganun nga din po yung ganun nga din po yung pagkakasabi sa amin na hindi na nakayanan. Parang ganun. Di ba? Lalo na kalahati lang yung nasa kanya. Parang, Mm. ayun po. Mutya nga daw, So, sabi ni Ninong, posibleng mutya yun. Ang tawag doon, mutya. napanood ko po yung podcast ng Mutya, yung nasa Japan. Oo. Napakinggan ko po. Oo. Yung naghahanap siya Ano po mutya siya? sa mga ilog. Oo. Sa mga ilog, ganyan. Oo. So, hindi ko naman po maisip na ganun din siya. Pero, ayun, yung nakarelate lang po ako dun sa pag-astral niya, ganun. Pero, Mm. hindi po talaga ako nakakalakbay. Ganun. Oo. Mahirap rin naman. Pero, ang tawag ko dito, tingin ko, chinek ko naman yung email ko sa'yo. I think yung pakinggan mo yung mga sa protection, I think okay yan. Makakatulong naman sa'yo yan kung ayaw mong guluhin ka nung kung ano man. Pero, pinapakinggan ko lang po yung podcast niyo pag nasa biyahe ako. Okay. Hindi dyan no? Hindi dyan, oo. So, pag nandito ako kasi medyo parang ngayon nga po parang feeling ko may nakatingin sa akin pero ignore ko na lang. Peace lang. Coexist lang, di ba? Huwag kayong magulo. Tsaka, kung maalala, di ko alam kung nang pakinggan mo iba na, sinabi naman yun actually marami na nagsabi nito sa akin na, basta, at mahirap siya gawin, no? Pero, pag okay ka in health-wise, body mo, okay ka, tapos yung belief mo, kung ano man belief system mo, tapos yung mind mo, mind, body, spirit, parang basta aligned yan, okay ka, meaning goods lahat yan, hindi ka naman ma-istorbo eh. Minsan lang talaga, sabi niya, marami na nagsabi na nasa profession na ganyan na pag may sakit ka, doon sila mangdadali. Doon sila mananadya. Kung may rason silang manadya. Diba? So, kung wala naman, kung hindi mo naman silang guluhin. Ayun nga sabi ni Ninong, the more ka matakot, the more na andyan. Huwag mo lang pansinin. Alam mo yun,
ako yabang ko magsalita, pero nung simula talaga ng podcast, sobra akong duwag. Pero pagkatapos ng mga naririnig ko, pag nasa mga guests, sa mga experiencer, ma-realize mo na, pag mas naintindihan mo, mas di ka matatakot. Ako yun Ikaw, di ko masasabing sa'yo kasi mas iba naman yung senses mo, di ba? Pero baka makatulong yun, Ray. Di ko lang alam. Yes po. Oo. Ngayon lang, ano po kasi, nung, actually nung sinusulat ko po yung email ko sa inyo, nasa airport po ako nun. Tapos parang, ano na lang, parang nag-pop na lang sa akin na, magsulat kaya ako ng, magsulat kaya ako ng email kay Sir Nick, ganyan, dun Mhm. sa, kasi nga po, galing din ako ng ibang lugar. Okay. Baka, baka may sumasama na sa akin, di ko alam, ganyan. Oo. Oo. So, yeah, gusto ko po sanang ganun. Kasi nung, parang may episode po si Ninong nun na, yung sa mga picture-picture, Oo. yung ay, Ang ano mga po, picture parang ni Kay. Oo. kinausap po niya yung yung bata. Parang ganun. So, Oh, gusto ayan ko nga, lang, tanong ni Ninong. Anong tanong mo daw tungkol sa tatay mo? Baka masagot niya. Wala tayo sinasabing kakausapin niya tatay mo. Pero sinasabi ko lang, baka may masagot siya sa... Kasi may alam sa malis practice yun. siya. Oh. Pinaalis. Pinaalis si Ninong ng tatay mo. Sabi ng tatay mo, wag. Oh, di ba? Nawala daw. Kakasabi ko Wala, lang. Oh. wala. Oh. Ayan, Ninong. Makakasalita ka Bago ba? lang May po, mga tanong pasensya daw sa'yo na, si, nasa si Nueva Ray. Ecija akong sama ng signal eh. Sige po, ano po yun? Hello po, Ninong. Gusto ko lang pong malaman kung may naipasa sa akin yung tatay ko. Parang ganun. Ah, pagdating kasi sa ganyan, mahirap sabihin na yung may naipasa. Ang pinakamalinaw lang is nasa linyada mo na, nasa dugo mo na. Pero it doesn't follow na naipasa sa'yo or dapat mo sundin. Kahit naman may ipasa sa'yo eh. Kahit na may binigay sa'yo. Kung ayaw mo yung practice, ayaw mo. Ganun lang naman yun. Imposible naman anak ka niya, hindi ka niya sinubukan. Sino ba sinusubukan ka niya ng pagkain? Bata ka. Matik na yun. Kung talaga nagagamot ng tatay mo. Pasensya na kasi ngayon, hindi ako masyado ano kasi may binabakuran ako. Kaya hindi ako nag-ano, hindi ako lumilipad. Pero yun lang, kung sakasakaling bata ka at nasusubukan ka na ng tatay mo gamit kamay niya, malamang nabigyan ka niya. Kahit na unknowingly, may naipasa na rin sa'yo. Conscious or unconscious, may naipasa sa'yo. Kahit na protection, meron yun. Ayun. Malamang protection. Pero yun dun sa inaano mo na, yun dun sa kalmot, highly likely, pero hindi ko sinasabing 100%. Highly likely na hindi maganda yung intensyon. Na sinasabi mong gabay, hindi pa ako nakarinig ng ganun. Or wala pa ang kanya. Yung kami, magkakapatid, kami nila Greg, kami nila Joseph, binabatukan kami ng mga guide namin. Yung mga ganun. Pero yung kakalmutin ka, wala. Wala pa ako na rin. Yung physical harm na yun, wala ako na. Pero yung gising, ayan, given yun. Given na yun, gigisingin ka. May mga narinig na akong ganun. Mhm. Pero po may nase-sense po ba kayo sa akin na kakaiba Ah, or wala sorry, naman po? sorry, Safe naman yung sarado. Nakasarado siya Oo, eh. sarado Sarado tindahan. tindahan. Pasensya na. Oo. sarado siya. Sarado tindahan yun. Kaya may pinoprotektahan ako. Kaya sarado tindahan. Okay Pero po. kung may ano So, ka, kung sige. may mga tanong ka, doon sa Discord, marami namang sumasagot doon. Sa lihim na karunungan, ano yung si Tata J, pag kaya kong sagutin, sagutin ko. Kaya katulad nga ng sinasabi ko, masyado pang mababaw ang pag-aaral ko sa sa lihim na karunungan. Pero kung kaya kong sagutin, sasagutin ko. Kung hindi ko kayang sagutin, maghahanap tayo ng sasagot. Pero again, yung sasabihin namin, base lang din kung ano yung napag-aralan namin, saka yung experience namin. Maaaring nakita namin sa iba, pero hindi ako personally, sasabihin ko kung naikwento lang sa akin. Pero most of the time, ang binibigay ko, kinukwento ko, yung ako mismo yung experience or ako mismo yung nakakita. Kasi mahirap yung ano eh. Sinabi ni ganito, sinabi ni ganito. Mahirap. Kasi prone na
madagdagan o mababawasan yung kwento. Pero kung ako yung nagsasabi, rest assured na ako mismo yung nakakita or ako mismo yung naka-experience. Ray, hanapin ko lang yung link. Meron episode 160, The Yogi. Baka gusto mong pakinggan yun. Kasi sa kanya, naalala ko lang ngayon, yung kwento niya, lumaki siya, na-realize niya lang, nanggagamot pala tatay ko. So, baka gusto mong pakinggan yun. Send ko sa'yo, episode 160, The Yogi. So, about yoga naman siya, pero yung early life niya, manggagamot pa lang tatay niya. Merong altar, hindi ko alam, ayan, kagaya yun. Hindi mo, nakita mo ba? Saan ba nagagamot tatay mo pala, Ray? Nalaman mo ba? As in, wala po akong alam. Ang alam ko lang na ginamot niya yung lola ko. Pero ibang tao, wala po akong alam. Okay. Kasi malamang may parang altar yan. Parang ganun. Tama, Ninong, no? Lahat ba ng LNK may altar? Di ko alam. Kasi po, si tatay talaga, Oo. may bahay kami dito. Okay. Pero, lagi siyang nag-stay sa lagi siyang nag-stay sa kubo. Doon siya Talaga? Mm. Oo, Hindi siya ayun na. natutulog dito sa bahay namin. So, nakapunta na kayo sa Kubo since namatay siya? Wala na po yung kubo ngayon. Wala na. Opo. Kasi 7 years na din po ata. 7 years. Tagal na. Pero, so nung mag-pass away yung tatay mo, sino nag-ayos dun sa Kubo? Ano Meaning po, nagtanggal ng gamit? Ganun. Wala. Kasama ka dun, hindi? hindi po ako kasama nung sa mga nagtanggal ng gamit eh. Bali, ang nangyari po dun, naibenta po yung lupa. Tapos yung kubo dun, ang nagtanggal na po ata ng mga gamit dun, yung nakasama niya. May kasama niya, oo. Opo. So, Tapos oo. Kasi malamang lahat ng materialis niya. Yun. Yung mga... Kasi, sorry, Ninong. Tatanong ko pala before ko mawala. So, kadalasan ba mga LNK mayroong altar? Opo. Nalala ko kasi kay Opo. The Yogi. Oo, ayun. So, baka yung tatay mo, andun yung kanyang, kumbaga, gamit. Kasi po yung yung nakasama nga po niya, manghihilot naman po yun. Manghilot, oo. So baka nga crime sila na hindi Oo. ko Baka siya may alam. Pwede naman po kasi sabihin na, ay ako manghihilot lang ako. Lang ako. Oo. Pero may alam yun. Pero may alam, hindi pa pwedeng walang alam yun. Lalo na ganun, kasama pala tatay mo na practitioner. Pwede rin kasi sabihin ng tatay mo na, ay hindi, nangihilit lang ako yung mga bali-bali ng bata, mga bati-bati. Kung may alam na ganun yun, malamang may alam yun. Hindi naman pwede manghilot yan, o hindi naman pwede magtanggal ng bati yan nang walang alam yan. totoo din po yun. Kasi ano po taga-antike po yung babae. Okay. Yung lola mo, taga saan? Ano po? Yung ginamit Lolo. ng tatay mo, taga saan? Yung ginamot ng tatay mo. Taga dito lang po sa Bulacan din. As in, kamag-anak po namin yung ginamot ng tatay ko. May pagkakataon kasi na siya yung kumuha ng sakit ng lola mo. Hindi ko sinasabi pero may mga pagkakataon. Possibility. Possibility. Kasi nagulat po kasi kami talaga pagka-check up ng tatay ko, stage 4 na agad. Mm-mm. Di na kami dumaan sa di na kami dumaan sa stage 1, ganyan. Stage 4 agad, kaya nagulat kami lahat. Kaya yun din po talaga yung palaisipan sa amin na syempre may mga ganun naman po talagang Yes, may instance. ganun naman Pero instances talaga, yes. mapapaisip ka na lang din dahil nga din dun sa mga kwento na ganun na baka nga iba ang dumali, ganun, iba yung yun nga. Iba yung Minsan kasi ito sa naririnig ko, Ninong, sabihin mo lang kung mali akong pagkintindi ko, pero sa mga naririnig ko kasi minsan ito sa kulam tong ganito. Pero kadalasan kung meron ka ng physical ailment, doon ka dadalihin. Kasi mahina ka na doon eh. May sasabihin lang po ako. Kasi po about sa mga ganyan. Dati po kasi nung bata pa ako, meron po akong sikat na manggagamot dito sa amin. Hindi ko po alam kung baka may nakakilala sa inyo. Kasi sobrang sikat siya, pati mga taga Mindanao pinupuntahan siya dito. Si Lola Esang po. Ano siya, nanggagamot siya. Tapos, ano na niya ako na-sessionan niya ako isang beses nung may lagnat ako. Ang ginagawa niyang panggagamot, may mainit na bakal. Tapos,
hindi niya idadampi sa'yo, pero parang iaano niya, ililibot niya sa katawan mo. Oo, oo. Ganun siya manggamot. Mm. Tapos, ayun po. Kasi ano din po namin yun, parang malapit na kamag-anak. Nasa Ayun. dugo nyo nga. Yun nga Sige. yung ano ko. Alam mo rin, ito suggestion lang. Ako suggestion ko lang to. Yes po. Kung may contact ka pa dun sa kinasama ng tatay mo, tanong ka. Tapos baka may mabigay siyang protection na gamit ng tatay mo, 'di ba? Protection lang para sa iyo lang, 'di ba? I mean, day to day kasi ibang nakakausap ko naman talagang mas yun lang eh. Yung pang day to day nila na protection Yes. sa sarili Ang nila. problema nga po kasi, galit po yun sa amin. Oo nga. Kaya hindi mo nga Kaya hindi ko rin po siya matanong. correct. Pero wala naman pong bad blood sa akin. Sana. Oo. Kasi nagbibigay ako sa kanila nung mga times na yung mga ganun po nangyayari. Pero ayun po. Medyo hindi po maganda yung yung natapos na relationship sa Yes. kanya. And Oo. lalo na nung napagtatagpi-tagpi ko nga po na baka nga hindi lang siya manghihilot, ganyan. So, yung mga dati kasi yung mga words na ganun, parang wala lang sa akin. Hindi ko Mm. parang Mm. ay, ako naman pwede kitang isumpa. Yes, Parang ganun. Pero wala naman akong kakayanan gawin yun. Pero siya parang feeling ko kaya niya. Parang, Posible. actually, madami po akong alam na hindi ko na sinasabi din. Parang akong tatay ko, no? Naisip ko na lang din. Oo, totoo. Ang dami kang sekretong tinatago. Oo. Para pala akong tatay ko Anak ka naman ng tatay mo. Hindi mo naman malalayo yun. na hindi ko na sinasabi sa iba. Kasi ayoko na lang din po ng conflict or ano. Oo. Ibabalik ko sa'yo, Ray. Kung meron ka mga questions sa iba dyan, sa mga nakikinig, baka may iba makasagot di ba? Kasi, ayun, baka gusto mo itanong, ano yung mga, kumbaga, question mo, baka may makarinig dito, may masagot sila. Ang gusto ko lang pong malaman kung anong entity yung nakapalibot sa akin. Kasi kung kaya bang alisin sa akin. Kasi yun nga po, nung napanood ko din yung taga-Japan, may nakwento siya doon na sobrang sakit ng likod niya, tapos nawala, ganun. So, ayun, baka may mga ganung tao na kayang bigyan ako ng tips or kaya kung paano mawala sila. Yun, in ano lang sa akin. Oo. Sige, iaano natin yan. Salamat sa pag-share. Hopefully, yun nga. Hopefully, may makasagot dun sa ilang tanong mo. And yun, kung meron kayong sa mga nakikinig, kung meron kayong may sasagot sa tanong ni Ray, send nyo sa akin at forward ko sa kanya. So, salamat. Ray, salamat ha. Welcome po. Welcome. Thank you din po. Sobra. Salamat sa pag-reach out, Ray. Sana masagot yung mga tanong mo ng ibang nakikinig. Abang na lang siguro ako sa Discord or baka sa email if meron magsabi. Minsan talaga may mga pamana tayong nakukuha at di rin natin alam kung ano ang gagawin. Kaya parang mas maganda meron talagang parang succession planning sa mga bagay na yan. So, baka pwedeng parang business yun. Ikaw yung taga-areglo ng succession planning sa mga spiritual practice na kailangan ipasa sa susunod na generation or sa mga magmamana ng aral, ng gamit o ng bantay, di ba? Ikaw negotiator, kumbaga. May kontrata pa yun, no? Tapos may kasulatan, tapos kailangan may tuldok ng dugo. Sorry, parang naging overactive yung imagination ko, parang movie. Pero yun nga, kung meron kayong suggestion or idea sa mga katanungan ni Ray, pwede nyo yun email sa akin sa paranormalsph@gmail.com. Kung ito ang unang episode na mapapakinggan mo, hello at welcome sa Paranormal Podcast. Para makasunod sa mga bagong episode, baka gusto mo mag-subscribe. Para ma-update ka at ma-notify ka. Mahanap ang podcast sa YouTube, Spotify, Facebook, Twitter X, Apple Podcast, and Micmac. Hindi ko na-explain pero ang podcast ay koleksyon ng mga first-hand experiences ng mga tao sa mundo ng paranormal. So, yun. Kung mahilig ka sa mga ganong kwentuhan or sa mga
Ganyan, sa mga first-hand experiences, ayan, subscribe na sa podcast. Meron tayong bagong episodes every Thursday, 1:37 p.m. sa YouTube and 5 days later, Tuesday, 7 p.m. on Spotify. Ito nga, dami ko gustong basahin libro. May nakita na naman ako kanina na tungkol sa Journey of Souls. Narinig ko lang sa isang podcast. So anyway, lalabas yun sa future episode ng ginagawa ko na deep dive episodes. So parang condensed or parang summary ng mga books na gusto kong basahin. And baka kayo, eventually, pag interesado kayo sa mga nasabi dun sa deep dive, baka gusto nyo rin siyang basahin. So anyway, new deep dive episodes, English and Tagalog, every Tuesday, 11 a.m. Exclusively siya on YouTube. Shout out! May pa-shout out tayo ngayon. Sabi, Happy 11th Anniversary Gem from Ron. Ayan. So sana hindi sumimangot yung mga mapapait sa Discord. So happy 11th anniversary Gem. Sabi nga ni Ron. Si Ron nag-message pa yan. Sir Nick, pwede bang ganitong time mo ma-release? Ayan, mukhang may significance ang date of release natin. So before we end, syempre mag-shoutout and thank you lang ako sa ating paranormal Patreons and coffee supporters. Maraming salamat. April, Arian, Biker Mama, Z, The Count of Monte Cristo, J3, Laura, Liam, Mark, Kent, Erica, Jan, Janelle, Chris, Francine, Fallen, Joe, Leah J, Jella, Aimee, Eleanor, Gracie, and Ready Set. Maraming salamat sa support. Thank you rin pala sa ating LL Peeps na si Crystal Nee. Sana tama pagka-pronounce ko. Na-inform niya ako na may episodes na hindi lumalabas sa Apple Podcast. So, in-email ko na si Apple. Apple, ano nangyayari? Anyway, intay ko yung updates. May 2 episodes na hindi lumalabas for some reason. So, hindi ko rin alam bakit. Thank you, Crystal Nee, sa pag-inform sa akin. Kung gusto nyo support ang podcast, ang pagsabi sa akin sa mga ganyang issue ay malaking tulong. Kagaya ng minessage ako ni Tyler, ang ating isang past guest sa The Freemason, I think. Na-inform niya ako na hindi ko pa naayos yung write-up sa isang YouTube na episode. So, thank you for telling me of that. Sabi ko nga, pag may nagsabi, thank you Paranormal Podcast team. Thank you sa akin yun kasi ako lang yung nag-aareglo ng lahat na yan. So, thank you Tyler at na-inform mo ko at na-adjust ko yun accordingly. I think within a day na-change ka na naman. So, salamat. Pwede nyo ako support sa ganun. Sabihan nyo pag may nagkakamali akong ganyan kasi ako lang talaga nag-aayos niyan. So, ayan. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Maraming salamat ulit sa lahat ng sumusupport sa podcast. Please stay safe. LL Peoples. Isang maikling LL lang to. May nabasa kasi ako sa Discord recently. May question si Carlo. Basahin ko lang yung question niya. Sabi niya, share lang po a recent experience ko dyan sa gawin ng Cavite. Yung accommodation po na binigay sa amin, ang newly constructed na 2-story villa. 1 room per couple. Around 2:50 a.m. po, naalimpungatan ako. Then doon ko po nakita ang dark figure po na nakadungaw sa may wall. So nakadungaw sa wall, facing our bed. Sa loob po ito ng room namin. So nasa loob ng room. Black na figure na may kulay red sa ibang part ng katawan saka face. After po noon, nagbukas po ako ng ilaw. Noon ko lang din po na-experience na lagnatin after na makita yon. May connection po kaya bigla ako nilagnat sa kanila sa nakita ko na figure sa room namin. So naisip ko lang agad, ako lang personally, naisip ko, parang nausog siya ng spirit
or kung ano man, di ba? Ang ibang terms na naririnig ko dyan ay nabate, di ba? Sa mga bata, maririnig nyo yan. Ay, nabati itong batang to, nagkalagnat, ganyan-ganyan. So, naririnig ko yan sa mga kwento-kwento. Anyway, may sumagot sa kanya si Chrysanthemum. Sabi ni Chrysanthemum, depende. Psychological kung sobra kang natakot, pero minsan sobrang lakas ng energy ng entity at may malakas na intentions kaya may effect. Sa Manipura chakra mo, parang usog, ganon, pero ibang effect. So for me, parang gusto ko yung approach ni Chrysanthemum kasi unang possibility, sabi niya, is psychological. Minsan naisip ko nga, may times nung bata ako na sobra ako natakot sa napanood kong horror na movie. Naalala ko pa yun ngayon. Ang title ng horror movie is Waxworks or Waxworks 2, hindi ko sure. Pero anyway, after ko mapanood yun, hindi ako makatulog kasi kakaisip dun sa eksenang kinakatakutan ko. Para may werewolf ata yun na naging na wax figure. Anyway, after nung nagkasinat ako nung gabing yun, sa pagkaalala ko. Ngayon, looking back, inisip ko nga na baka sobrang tinakot ko sarili ko, na-stress out yung katawan ko, na-stress out yung utak ko, kakaisip na, ayun nga, baka nga nilagnat ako dahil doon. Pero again, sa sunod na part naman ng sagot ni Chrysanthemum na minsan may malalakas na energy ang ilang entity or spirit na baka nakaka-apekto nga dun sa parang energy ng katawan mo. Kasi sabi nga ng ibang matatanda, sa Visayas ko nadidinig to, I'm sure narinig nyo na sa ibang parts ng episode to, yung kailangan mo ibatak yung dungan mo. Medyo mas complicated yon, pero hopefully mas may makausap tayo na mas makapag-explain nung batak dungan or ng dungan. Pero kung i-research nyo nga, may nabasa akong tungkol sa subtle bodies. Ito iba naman, ibang concept na naman to. So based sa mga na-research ko, and sa kaka-deep dive nga, I think magkaka-deep dive ang subtle bodies eventually. Ang subtle bodies ay, according to the literature, layers of energy that are part of and extend beyond the physical body into the higher dimensional planes of consciousness. So, summary, merong iilan. 7 ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 7. Merong etheric body, merong emotional body, merong mental body, merong astral body, merong causal body or etheric template, merong soul body or celestial body ang tawag. And yung last is integrated spiritual body or etheric template. So, going back dun sa na-mention ko tungkol sa na-experience nung skeptic na nagpa-Reiki healer, hindi ko alam anong body yung umakyat at humiwalay sa kanya. At pumunta nga sa white place, kung saan man yung white place na yon. So, may subtlety, subtle bodies nga. Pero mayroon pang intricacy kung anong body kung anong, yun nga, subtle body humiwalay sa kanya. Anyway, research nyo na lang yan. Or abangan nyo sa isang deep dive. Pero ang hypothesis ko dyan, ayun na hypothesis na naman ang internet science, hindi lang papatugtog, is minsan may mga entities or spirits na tumatagos yung energy nila sa ibang parts or sa ibang subtle bodies mo. So I guess minsan pag napipierce nila yon or na-affect nila yon, merong ring effect sa physical body mo. So I'm sure yung mga mas may practice mas may masasabi sila dyan. Pero ako, being a observer of the unknown, mas yun yung parang napansin ko na baka nangyayari minsan sa mga sasasabi nilang napabate. Ayan, puro hula lang. Pag naaral ko na yan, pag-usapan natin. Or pag meron mas aral dyan, share nyo na lang. Pero yun, salamat sa question ni Carlo at salamat sa sagot ni Chrysanthemum. At dahil dyan, meron tayong LL this week. Okay, ingat. See you next week.